Napapanguso si Yumi sa isang gilid ng simbahan habang pinapanood ang paglalambingan ni Terence at Sofia sa di kalayuan. Nakakairita. Pinupunasan ni Sofia ang noo ni Terence gamit ang panyo nito. Kasalukuyan kasi silang nagre-rehearsal para sa gaganaping kasal ni Happy at Yoshi. Nakakainis. Hindi naman sila yung ikakasal, pero daig pa nila maglambingan yung mga ikakasal. Agawiksi na ang mga buwisit. Himotok ni Yumi sa sariling isip habang nakatingin siya sa dalawa. Nag-iwas siya ng tingin sa mga ito nang lumingon si Terence sa gawin niya. Pinigilan nitong mapangiti nang makita nito ang pagsimangot niya at pag-ikot ng kanyang mga mata. Ate Yumi, ayos ka lang ba? Baka pagod ka na. Kinalabit siya ni Happy. Napansin siguro nito ang pananahimik niya sa isang gilid habang nakaupo siya sa dulo ng simbahan. Hindi naman. Wala lang talaga akong kaklos sa mga taong nandito. Don't mind me. Ayos lang naman ako. Nakabusangot ka kasi ate. Automatic ko siyang napahawak sa kanyang noo. Doon pa lang niya na-realize na nakasimangot siya. Paano ba naman hindi siya sisimangot? Wala pang 30 minuto ay gusto na niyang bumalik sa hotel room niya. Naiirita siya sa paglalambingan ni Terence at Sofia. Holding hands pa nga ang mga ito nang dumating kanina. Simula nang dumating ang dalawang ito ay hindi na umayos ang mood niya. Pasensya ka na Happy. Ang sakit kasi sa mata ng kuya mo at ng jowa niya. Napahagik-gik naman si Happy sa sinabi niya. Inakbayan siya ni Happy at may ibinulong sa kanya. Pinagsiselos ka lang niya nate. Alam mo ba nung hinatid ka ni Kuya Ace, hindi na siya bumalik sa mansyon? As in iniwan na niya ang jowa niya sa mansyon. Pinahatid na lang ni Mami si Sofia sa bahay nila nang gumabi na. Hindi daw kasi nagre-reply si Kuya Ace. Napakunot ang noo niya sa chismis na ibinulong sa kanya ni Happy. Nung hinatid niya ako, dinalahan niya ako ng food. Tapos nakapagkita na siya kay Sofia. Ha? Paano nangyari yun ate? Hanggang gabi na nasa mansyon si ate Sofia eh. Nagkibit balikat na lang siya. Malin niya sa magjowa na yon. Bahala nga sila. Pinagsiselos ka lang niya ni Kuya Ace. Malakas ang kutob ko ate. Sinundot pa ni Happy ang tagiliran niya upang kilitiin siya. Imbis tuloy na iinis siya, ay nawawala iyon dahil sa panunokso ni Happy sa kanya. Bumalik ka na nga dun sa asawa mo Happy. Ikaw talaga. Tika, nasaan ba si Yoshi? Nagpalingon-lingon siya sa buong simbahan. Naroon ang mga wedding coordinators at mga taong parte ng entourage ng kasal ni Happy at Yoshi. Kabilang na nga doon sila Terence at mga pinsan nitong suplado. Hindi kasi siya pinapansin ng dalawang pinsan nito, si Calix at Cody. Parang mas bitter pa nga ang mga ito kaysa kay Ace. Nasa parking lot, nandiyan na daw kasi si Kuya Koji. Napangiti siya. Alam niyang kaparis niya si Koji sa kasal ni Happy at Yoshi. Ito ang bestman ni Yoshi. Dumating na pala ito mula sa Japan. Sabay sana sila uuwi ng Pilipinas para sa kasal ng kapatid nitong si Yoshi. Ngunit nauna siya dahil may mga importante pa itong business meeting sa Japan. Koji, pronounced Koji. This is unique yet strong Japanese male name. Ko can mean prosperous, peace, or happiness, good luck. And when combined, J can mean boss. Oh, ayan na pala sila. Napatayo si Happy upang salubungin si Koji at Yoshi. Napatayo rin siya at napangiti ng malapad nang makita niya ito. Kumaway siya kaya napatingin ito agad sa kanya at napangiti rin. Gwapong-gwapo rin ito katulad ni Yoshi. Chinito at parabang Korean ang lahi nito,
Imbis na Hapones, dahil sa tindig nito at style ng buhok, mas matanda lang ito ng 2 taon kay Yoshi. Naging kaibigan niya rin ito sa Japan dahil naging business partner niya ito. Mabait ito katulad ni Yoshi. Nasa dugo na siguro nila ang pagiging gentleman dahil parehong mabait ang magkapatid. Kojay. Tumakbo rin siya para salubungin si Kojay. Niyakap niya ito katulad ng pagsalubong ni Happy dito. Napatingin tuloy sa kanila ang mga taong naroon. Isa na doon si Terence. Napakuyom ang kamao ni Terence nang makita nito ang masayang pagsalubong niya kay Kojay at ang pagyayakapan nila. Umigting rin ang panga nito nang halikan ni Kojay ang tuktok ng buhok ni Yumi. Kunot-noo itong nag-iwas ng tingin sa kanila. "I miss you, Kiyo." Nakangiting sabi ni Kojay habang yakap siya. Kiyo ang tawag sa kanya ni Kojay. Ang tunay niya kasing pangalan ay Kiyomi. Mas bagay daw sa kanya ang nickname na Kiyo. Hinayaan na lang niya ito. "Namiss rin kita. Akala ko sa mismong kasal ka pa pupuntay." Bumitaw na siya sa pagkakayakap kay Kojay. Best friend niya si Kojay. Kaya normal lang sa kanila ang maglambingan at magbiruan. May boyfriend na kasi ito at hindi sila talo. Kahit guwapo ito at macho, may pusong babae pa rin ito. Hindi nga lang halata at kaunti lang silang nakakaalam ng tunay nitong pagkatao. Alam ni Happy at Yoshi na may pusong babae si Kojay, kaya hindi binibigyan ng mali siya ang pagyayakapan nila. "Mabuti nandito ka na. Wala akong kausap at kasama Mama Shelly." Inakbayan siya ni Kojay. "Sabi kasi ni Yoshi, palagi ka daw pinapaiyak ng ex mo. Totoo ba yun, be?" Bulong ni Kojay sa kanya. Para silang naglalambingan sa posisyon nila. Nagsimula nang magtawag ang coordinator, kaya nagtipon-tipon na sila sa likod ng simbahan. "Who is he?" Malamig pa sa ilong tanong ni Terence nang makalapit ito kay Happy. Kahit hindi ito nakasimangot, ay naramdaman pa rin nila ang kalamigan sa busis nito. Napatingin tuloy sila dito. He's holding Sophia's hand. Habang tahimik lang ang mahinhin nitong nobya at pasimpleng nakangiti sa kanila. "Ace, he is my brother." Sagot ni Yoshi. "Kuya Ace, siya po yung boyfriend ni Ate Yumi sa Japan. He is Kuya Kojay. And Kuya Kojay, this is my brother Kuya Ace. Ex siya ni Ate Yumi." Lahat yata sila ay nailang sa paraan ng pagpapakilala ni Happy kay Kojay at Ace sa isa't isa. Napalunok na lang si Yumi dahil dumilim ang ekspresyon ng mukha ni Ace. Pero saglit lang iyon dahil ngumiti rin agad ito. Napao naman ang bibig ni Kojay nang makilala nito si Ace. Marahil nagwapuan ng buruwa sa ex-husband niya. "Nice to meet you." Nakangiting sabi ni Ace na akala mo ay napaka-friendly. Tumangulang si Kojay. In character ito na parabang supladong Koreano, stay Japanese pala. "Guys, let's start na." Sigaw ng coordinator kaya naman umayos na sila sa pila. Lahat ng tao ay kanya-kanya sa pagpila katulad ng napagpraktisan nila kanina. Nakaakbay pa rin si Kojay sa kanya nang pumila sila kasama ang ibang mga kasali sa entourage. Hinapit pa ni Kojay ang kanyang bewang, kaya napahagik-gik siya. "Come here, baby. Namiss kita eh." Pinarinig talaga ni Kojay ang paglalambing nito sa kanya dahil balak talaga nitong pagsilusin ang ex niya. Panay kasi ang kwento ni Happy at Yoshi sa mga nangyari sa kanila ni Terence simula nang makauwi siya ng Pilipinas. Nairita si Kojay kaya sinakyan nito ang trip ni Happy na magpanggap na nobyo ito ni Yumi. Mahinang mura ni Terence habang nakatingin sa kanilang dalawa ni Kojay. Kung hindi pa ito aalis sa simbahan, ay baka makasuntok na ito. "Ace,
Saan ka pupunta? I'm out. Hila-hila nito si Sofia palabas ng simbahan. Parang inis na inis ito at bad trip. Ang bilis nagbago ng emosyon nito. Kanina lang ay nakangiti pa ito, di ba? Kuya Ace, ano ba yan? Nakakainis. Reklamo ni Happy nang tuluyan ng lumabas ng simbahan si Terence kasama ang nobya nito. Pero deep inside, napapangisi na talaga si Happy sa reaksyon ng kuya nito. Hindi yata kinaya ng ex mo ang pag-akbay ko sa iyo, be. Bulong ni Koji sa kanya. Ayaw niyang isipin na nagsisilos nga si Terence sa kanila ni Koji. May munting kilig tuloy siyang may pakiramdam siya na nagsisilos nga ito. Ibig bang sabihin, may feelings pa ito para sa kanya? Natatandaan niya kasi noon ang ugali ni Ace. Sobrang siloso ito. Ayaw nitong maibang lalaki siyang magugustuhan. Nabibist mo dito. Katulad na lang ng naging reaksyon nito ngayon. Nag-walk out na lang ito bigla. Pinaharurot ito ang sports car nito palayo sa simbahan. Halos lahat ng tao roon ay nagtaka rin sa pag-walk out ni Terence. Lumapit si Happy sa kanilang dalawa ni Koji. Winner ang plano natin, sister. Bulong ni Happy kay Koji bago nag-high five ang mga ito. Ewan ko sa inyong dalawa. Tigilan nyo na nga iyang trip nyo. Hindi yun nagsilos. Namumula ang mga pisngi niya dahil kinikilig yata siya. Di ka syurat eh. Nakangising sagot ni Happy sa kanya. Napailing na lang siya. Ilang segundo pa ay tumunog na ang kanyang cellphone. Unregistered number ang tumatawag sa kanya. Sinagot niya ayon para malaman kung sino ang caller niya. Hello? Sino ito? Kunin mo ang mga gamit mo sa kundo ko ngayon na. Tumaas yata ang balahibo niya nang marinig niya ang boses ni Terence sa kabilang linya. Paano nito nalaman ang number niya? At bakit para itong kakain ng tao sa tono ng boses nito? Nataranta siya, kaya napindot niya agad ang end call. Si Kuya is iyon, no? Nanonoksong tanong ni Happy sa kanya na para bang sigurado na itong si Ace ang tumawag sa kanya.